locked up in chains. Sin held me captive to sorrow and pain. Years of frustration as love passed me by, until the Master heard my heart's cry for grace, marvelous grace. I needed grace to pardon and make me whole. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, mga masugid nating tagapakinig ng ating programa, lalo na sa mga OFWs, sa biyaya ng Diyos, nais ko pong iparating sa inyo ang aming pagbati ng isang masaganang kapayapaan at pinagpalang araw sa ating lahat. Malugod ko pong anyayahan kayo ng pakikinig ng mensahe ayon sa salita ng Diyos dito sa ating palatuntunang pinamagatang biyaya at walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Dalangin ng aking puso na kayo'y gagabayan ng Panginoon upang inyong maunawaan ang inyong mapakinggan sa araw na ito at magkaroon sana kayo ng kasagutan sa iyong mga katanungan tungkol sa iyong buhay sa matagal ng panahon dito sa ating palatuntunang biyaya at walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Marvelous grace flows from above, with infinite love. Marvelous Bago po tayo magpatuloy sa ating programa, tayo muna'y manalangin sa ating Diyos. Ama naming nasa langit, purihin at sambahin ang iyong ngalan. Maghari po kayo sa amin at masunod nawa ang iyong kalooban sa aming buhay. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong makaunawa ng iyong salita at magkaroon sana ng pananampalataya sa iyo ang mga nakikinig, lalo na dito sa aming programa. Pangunahan mo kami sa aming mga desisyon sa buhay, sa aming mga hakbang at mga gawain. Bigyan niyo rin po kami ng pusong masunurin sa iyo. Kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na nasa mabigat na karamdaman, naway ipakita niyo po sa kanya ang kagalingan at lunas na kung saan iyon ang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Bigyan niyo rin po ng pagkakataong magtagumpay ang mga pangarap ng bawat isa, lalo na kung ito'y para sa iyong kaluwalhatian. Dalangin ko, O Diyos, na lalo mong pagpapalain ang mga kapatiran at kaibigan na makibahagi at sumuporta sa gawain ito. Bigyan niyo rin po ng pagkakataon ang mga magnanais na magpapagamit sa iyo para magpatuloy ang ganitong gawain. Ingatan niyo rin po kami sa araw-araw naming pamumuhay, gayon din ang mga kaibigan at kapatiran namin sa iba't ibang bansa na naghahanap buhay. Ingatan niyo po sila, ang kanilang sarili, mga mahal sa buhay, ang kanilang trabaho, at lalo na ang kanilang espiritual na buhay. Nawa ay magkakaroon sila ng tunay na relasyon sa iyo upang maging tagapagmana ng iyong kaharian. O Diyos, ibalik namin ang pagpupuri at pasasalamat sa iyo sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu at sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Hesukristo. Amen. Ato usab ipaabot ang atong mga pasalamat ngadto sa atong mga kaigsuunan, labi na sa mga miyembro sa Bethany Baptist Church dinhi sa Karkan Madkarlan area nga nagpagamit aron magpadayon ang atong programa sa radio, og salamat usab sa Chinitz Place o sa kini ka fast food and restaurant nga nahimutang sa Rizal Corner Orbistondo Streets, Cantilan, Surigao del Sur, ngadto usab sa Espinola Store diha sa Rizal Corner Aurelianida Streets, Cantilan, Surigao del Sur. Maingon man usab sa All-in-One Coffee Center diha sa Pagantayan at bang sa SDSU Cantilan Campus Gate, og ato usab pasalamatan ang Ronde Motor Parts, Car Wash and Vulcanizing Shop ug ang Rusi Carrascal Branch. Kini sila nahimutang sa National Highway, Purok 8, Gamuton, Carrascal, Surigao del Sur. Pasasalamatan din natin ang mga kapatiran at mga kaibigang nagpapagamit sa gawain ng Panginoon.
lalo na sa radio ministry dito sa internet at sa local radio stations upang may parating ang mensahe ng mabuting balita. Ipaabot din natin ang pangungumusta sa lahat ng mga nakikinig at pasasalamat sa lahat. Pagpapalain kayo ng Panginoon at maging maayos ang inyong pamumuhay sa lahat ng panahon. May the Lord answer you in the day of your trouble. May the name of the Lord be your strong, mighty tower, and may He grant to your hearts deepest dreams and desires. May He answer each time you call, and may He pour out the blessing of heaven, and may you cast your cares on Him and daily fall, and may you live to see your children's children, and may Lord Jesus be your all in all, and may the Lord Jesus Christ satisfy beyond all measure, and may the Word light your path, and may His peace guard your heart, and may your days be filled with gladness, joy and peace through any sadness, filled with love that will not depart, and may your strength be renewed like the eagle. As you run the race, may joy flood every part. May your memories all be sweet in each holiday, and may the peace of Christ rule in your heart. May His word be to you health and life, joy and treasure. Oh, may your home be a light, and may the Lord guard your ways, and may the Lord be your shepherd. May His goodness and mercy follow after you all your days, and may His mercies be new every morning, and may His grace and Holy Spirit help to stand. May you live your lives to die for the gospel, and may you hold to His unchanging hand, hold to His hand, and may the Lord answer you in the day of your trouble. May the name of the Lord be your strong, mighty tower, and may He grant to your heart deepest dreams and desires. May He answer each time you call. Oh, may He answer each time you call. Ngayon babatiin muna natin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Binabati ko kayong lahat ng happy birthday. Nawa ay maging sa lahat ng mga bagay ay guminhawa kayo at matagumpay sa marami pang taon ng iyong maunlad na buhay. Sa iyong pangangatawan, lalo na ang iyong espiritual na buhay,
Kaya binabati kita ng happy birthday. May your life in this world be a happy one. May the sun be warm and may the skies be blue. May each storm that comes your way clear the air for a brighter day. May the saints and Savior watch over you. May your life in this world be a happy one. May the sun be warm and may the sky be blue. May each storm that comes your way clear the air for a brighter day. May the saints and Savior watch over you. As you make your way through this old world of ours, as you see the beauty of morning dew, as you smell the summer flowers, as you pass away the hours, may the saints and Savior watch over you. May your life in this world be a happy one. May the sun be warm, may the sky be blue. May each storm that comes your way clear the air for a brighter day. May the saints and Savior watch over you. As you spend your time with your friends and family, as you see the warmth and love they have for you, as you see the wars and hate that others radiate, may the saints and Savior watch over you. May your life in this world be a happy one. May the sun be warm and may the sky be blue. May each storm that comes your way clear the air for a brighter day. May the saints and Savior watch over you. May your life in this world be a happy one. May the sun be warm and may the sky be blue. May each storm that comes your way clear the air for a bright day. May the saints and Savior watch over you. May the saints and Savior watch over you. May the saints and Savior watch over you. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay patungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus na kanyang pinangako sa kanyang mga mananampalataya at tagasunod. Atin pong mababasa sa John chapter 14 verse 1 to 3. Sinabi, "Huwag magulmihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon." Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Ang mga pangungusap na sinabi ng Panginoon ay nagsasabing siya ay babalik para sa kanyang mga mananampalataya at tagasunod. Una sa lahat, dapat nating maunawaan na mayroong dalawang bahagi ng kanyang pagbabalik. Ang una ay ang kanyang pagbabalik upang kunin niya ang kanyang mga mananampalataya at tagasunod. Ang pangalawa, ang kanyang pagbabalik dito sa lupa upang siya ay
maghahari kasama ng kanyang mga mananampalataya at tagasunod. Ito po'y sa darating na pagbabalik na niya dito sa lupa. Dito sa unang pagbabalik niya ay ating mababasa dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 to 18. Sabi, sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. Ayon po dito, tayong mga mananampalataya na nangabubuhay pa at nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Ang ibig sabihin, sa pangyayaring ito, ang Panginoong Hesus ay hindi lalapag dito sa lupa dahil sasalubungin natin siya sa mga alapaap. Ito ang sinasabi ng karamihan na rapture. Ang tanong, meron po bang mananampalatayang maiiwanan at hindi makakasama sa pagbabalik ng Panginoon? Ang sagot po dito, kung ikaw ay tunay na mananampalataya sa Panginoong Hesus, ay hindi ka talaga maiiwanan. Ang pagbabalik ng Panginoon ay inihalin tulad sa isang magnanakaw sa gabi. Ang ibig sabihin, walang makakaalam kung kailan darating. Sabi nga dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 and 2, datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Ang ibig sabihin po dito, kung inihalin tulad ang kanyang pagbabalik sa isang magnanakaw, meron talagang maiiwanan. Ngunit sa mga tunay na mga mananampalataya kay Kristo, sinabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 4, ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. But ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Ito rin ang sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 to 10, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay dahil sa atin upang tayo, sa gising o tulog man, ay mga buhay tayong kasama niya. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Ayon po dito sa ating nabasa, kahit kung tayo'y natutulog o gising man, sa kanyang pagbabalik, tayo'y isasama niya. Dahil hindi tayo itinalaga doon sa darating na kanyang matinding galit, na sinasabi po dito sa Revelation chapter 6 verse 15 to 17. Ang sabi nga dito, at ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe
at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo?" And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman and every free man hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, "Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand?" Sa Matthew chapter 24 verse 21, sinabi rito, "Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman." For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Kung ikaw ay maiiwanan, ano po ang dahilan? Dahil ba ay nagpahinga ka ng paglilingkod sa Kanya? Dahil ba bumalik siya sa gawaing makamundo? Dahil ba ay umayaw ka na ng kasusunod sa Panginoon? Ang sagot po diyan, hindi yun ang mga dahilan, kundi kaya po kayo naiwanan dahil wala kang tunay na relasyon sa Panginoon. Paano mo malalaman kung tunay nga ang iyong relasyon sa Kanya? Una, ikaw ba ay totoong sumampalataya sa Kanya? Basahin natin sa John chapter 3 verse 16 at saka verse 18 at sa verse 36. Sabi rito, "Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Ikalawa, paano mo malalaman kung tunay nga ang iyong relasyon sa Kanya? Tinanggap mo ba si Jesucristo bilang Panginoon ng iyong buhay? Ayon dito sa John chapter 1 verse 12, sinabi, "Datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan." But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Kung hindi niyo pa siya tinanggap, ay tanggapin mo na siya ngayon. Marahil ito na ang araw at pagkakataon upang magkaroon ka ng katiyakang makakasama ka talaga sa pagbabalik ng Panginoon. Pangatlo, ikaw ba'y nagsisi na sa iyong mga kasalanan? Ang sabi nga sa Acts chapter 3 verse 19, "Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon." Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Pang-apat, pinaniwalaan mo ba ang Kanyang mga pangako?
Sa 1 John chapter 5 verse 13, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Panglima, ikaw ba ay naniniwala na ang banal na Espiritu ay nasa iyo na? Sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 13, nasa kanya ay kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Bakit kailangan mapasa akin ang banal na Espiritu? Sapagkat siya ang magpapatutuong ikaw ay anak na ng Diyos. Sa Romans chapter 8 verse 16, ang Espiritu rin ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. For the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Sapagkat kung wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, sabi dito sa Romans chapter 8 verse 9, datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. So malalaman mo talaga na ikaw ay anak na ng Diyos kung nandyan na rin ang Espiritu ng Diyos sa iyo. So ang pangatlo natin nga na pag-usapan, kapag ikaw ba ay maiiwanan at hindi makakasama sa pagbabalik ng Panginoon, mayroon pa po bang pag-asang maligtas at makapunta sa langit? Yun ang tanong. Ang karamihan sa nagtuturo ng ganitong pag-aaral at kasagutan sa ganitong katanungan ay nagsasabing mayroon pa raw maliligtas dahil yung mga naiwanan daw ay nakakaalam na ng mangyayari sa darating. Ngunit hindi pa muna sila nanampalataya noon. Ngunit naiwanan na sila. Ngunit nung maiwanan na sila, naging matatag na raw sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Mga kaibigan, kung ang ating pinagbabatayan ng ating pag-aaral ang mga taong gumagamit ng ganitong katwiran, malamang magdadalawang isip pa po kayo kung ito ba'y ating sasagutin. Ngunit kung ang salita na ng Diyos ang ating babatayan at babasahin, sana po ibaling natin ang ating paniniwala dito sa Biblia na kung saan ay nakasulat na dito ang mga kasagutan. Unahin po natin pag-usapan ang patungkol sa paraan ng kaligtasan na ating natamo. Paano tayo naligtas? Sa Ephesians chapter 2 verse 8 na 9, sinabi doon, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kailangan malaman mo na ang panahon ng biyaya ay tapos na sa panahon na iyon. Kapag si Kristo ay makabalik na at kinuha na niya ang kanyang mga mananampalataya, ang kasunod ay hindi na panahon ng biyaya. Ang panahon na iyon ay tinatawag na araw na dakilang araw ng kanilang kagalitan. Ang panahon na iyon, ayon sa Matthew 24:21, ay panahon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat pa sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Kaya po, ang ating panahon ngayon ay tinatawag na
panahon ng biyaya. Ito po ay ang sinasabing ngayon, today, no? Sa Hebrews chapter 3 verse 15, sinabi, samantalang sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. While it is said, Today if ye will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sinabi, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ngayon po, hindi bukas. Kasi ang bukas ay hindi mo matitiyak kung maligtas ka pa. Kaya po sinabi dito ngayon. Mayroong nagsasabing sa panahon daw na sila'y maiwanan ng pagbabalik ng Panginoon, hindi raw sila magpapatatak ng 666. Magpapugot na lang daw sila ng liig. Marahil nga gayon ang iyong gagawin kasi alam mo nang hindi sa Diyos ang 666. Ngunit ating babasahin dito sa Biblia kung anong mangyayari sa susunod na panahon kapag naiwanan ka na. Sa Revelation chapter 13 verse 16 to 18, sinabi rito, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay nagawa niyang mapalagyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sino man kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay sa pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Ang kasulatang ito ay tumutukoy doon sa darating na paghahari ni Antikristo. Ibig sabihin, tapos na ang panahon ng biyaya sa panahon na yun. Nasa langit na po ang mga mananampalataya ni Kristo. Ayon po sa Biblia, patungkol sa mga naiwanan at hindi nakasama sa unang bahagi ng pagdating ng Panginoon na tinatawag na ng karamihan na rapture, ayon dito sa Revelation chapter 20 verse 6, sinabi rito, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So, ibig sabihin, ang mga naiwan na hindi nadala doon sa pagdala ni Kristo, pagbalik ni Kristo, ay meron pang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, kapag sila ay namatay, dadalhin pa rin sila doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya po, ayon dito sa ating nabasa, kung halimbawang maiwanan ka sa kanyang pagparito, hindi ka na maaring mapunta pa sa langit kasi ang ikalawang kamatayan ay mayroong kapangyarihan sa iyo. Ayon po dito sa ating nabasa. Ang maaring maliligtas na lang po sa panahon na iyon
ay ang mga kalahi ni Israel dahil sila po ay mayroong silyo o mayroong tatak ng buhay na Diyos. Kaya po kailangan talaga sa atin ang magkaroon ng silyo mula sa banal na Espiritu na ayon sa Ephesians chapter 1 verse 13 ating nabasa kanina. Kasi kung meron ka nito, anumang oras darating ang Panginoon, hindi ka na mangangambang maiwanan ka. Natutulog ka man o gising ba, nasa loob ka man ng bahay-sambahan o sa labas ka o kahit saan dako ka naroon, basta meron kang tatak ng Espiritu Santo, tiyak hindi ka talaga maiwanan. Ang kanyang pangalawang bahagi ng kanyang pagbabalik dito sa lupa ay upang siya maghahari kasama ng kanyang mga mananampalataya at tagasunod. Ito nga sinabi din sa Revelation chapter 20 verse 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Mga kapatid, mga kaibigan, kung ang pagkakaalam mo na kung ikaw ay maiiwanan, ay meron ka pang pag-asang maligtas at ayaw mo nang sumunod doon sa kay Antikristo, ay bakit kung ngayon pa lang sumunod ka na? Bakit ngayon pa lang isipin mo na kasi baka naman hindi pa umabot yung darating na yun, hindi pa makarating sa punto na yun, na sa araw na yun. Mamatay ka na, hindi mo na alam kasi hindi pa natin alam yung buhay natin. Paano mo nalalaman na bukas o bukas makalawa, buhay na buhay ka? Eh, yung sinasabing pagbabalik ng Panginoon, kung malayo pa yon, marami nagsasabing malapit na hindi natin alam. O kung malayo pa yun, aabutin pa ilang taon, eh mauna na tayo. Dapat ngayon, nakakasiguro ka na tinanggap mo na ang Panginoong Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas ng iyong buhay. Sapagkat kung iisipin mo lang, kung hindi mo talaga siya tanggapin ngayon, abay, ano ba ang inaasahan mo? Ano ba yung pinanampalatayanan mo? Kung maniwala ka dito, hindi wala namang mawawala sa iyo. Kung ayaw mo rin maniniwala, wala ka rin aasahan. Kasi yun lang naman ang mahalaga. Ngunit hindi kita makukumbinsi dahil hikayatin man kitang lumapit sa Panginoon kung ayaw mo naman. Yun na nga ang napag-usapan na nga natin yung nakaraan na alam na ng Diyos kung ano ang iyong iniisip. Alam na ng Diyos bago ka isinilang na alam na ng Diyos kung ano yung desisyon mo sa buhay, sino ang susundin mo, saan ka susunod, tatanggapin mo ba si Kristo? O hayaan mo ang sarili mo doon ka sumunod sa ibang Diyos na kinikilala ng mga tao sa sanlibutan. Kaya kaibigan, kung ikaw man ay nagtatanong kung maiwanan ka ba o makasama ka ba, ang pinaka-tiyak na paraan ay manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Kung itong mga bagay na ito ay hindi mo talaga lubos na unawan at naintindihan, ang pinakamahalaga sa buhay mo, na mayroon kang relasyon sa Kanya. Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Nung tanggapin mo siya, pinatawad na niya yung mga kasalanan mo, ginawa ka niyang matuwid sa kanyang harapan, pinapaging banal ka, at inaring ganap ka, binigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Ang mga bagay na ito, kailangan lang ng pananampalataya sa Kanya. Wala ka namang babayaran, wala ka namang gagawin anong mga bagay. Yung pagbabago, mababago naman yung buhay mo kung talagang ialay mo sa Panginoon. Ilapit mo sa Panginoon ang iyong sarili. Kaya mga kapatid, harinawa ang iyong puso ngayon ay nangungusap na ang Panginoon sa iyo. Hindi man kita kilala, hindi ko naman nababasa yung kaisipan mo, ngunit kung ang Panginoong Diyos ang nakipag-usap sa iyo sa araw na ito, harinawa ay naintindihan mo ang mga bagay na nagsasabing kailangan mo talaga ng Panginoon upang ang mga katanungan mo sa buhay, kung halimbawa ikaw ay lumisan dito sa mundong ito,
ay hindi mo na pagsisihan ang lahat. Pagdating mo doon ay maging masaya ka, nagpapasalamat sa Panginoon, sasabihin mo, Panginoon, salamat talaga ng marami dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makarating dito. Ngunit kung sakasakali, biglang dumating ang Panginoon, hindi ka maiiwanan. Makasama ka niya, ayon sa kanyang ipinangako. Ngunit kung ang pag-iisip mo na doon ka na magdesisyon kung maiwanan ka na, abay, wala na yatang salita doon na nagsasabing magkaroon ka pa ng kaligtasan. Haka-haka lang yun ng iba. Ang banal na kasulatan, nagsasabi naman ng ganong katotohanan na talagang kung hindi dahil sa mga pinili ng Panginoon, yung mga taga-Israel, ay wala nang maligtas. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, harinaway sa araw na ito, meron kayong naunawaan at meron kayong naintindihan na ang Panginoong Diyos nangungusap sa iyo, ang Banal na Espiritu ay nagkaroon ng pagkakataon sa iyo na kausapin ka at himukin iyong puso. Alam ko na ang Panginoon ay kilalang kilala ka. Hindi ka pa isinilang, kilalang kilala ka niya. At alam na alam niya kung sino yung sasampalataya sa Kanya, sino yung hindi. Kaya bilang kami nag-aasik ng salita ng Diyos, ay hindi namin gawain na talagang pipilitin kayo na maniwala kayo sa aming sinabi. Ngunit ang aming gawain at layunin na makapagsalita kami na maririnig ninyo sapagkat sa iyong pakikinig ay darating yung inyong pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sana po ang mga bagay na ating pinag-usapan ay magbigay sa iyo ng babala upang hindi nila baliwalain ang paanyaya ng Panginoong Hesus upang sila ay magkaroon ng katiyakan, hindi maiwanan pagdating sa panahon ng kanyang pagbabalik. Purihin ang Panginoon at pagpalain po sana kayo. May the Lord answer you in the day of your trouble. May the name of the Lord be your strong, mighty tower, and may He grant to your hearts deepest dreams and desires. May He answer each time you call, and may He pour out the blessing of heaven, and may you cast your cares on Him and daily fall, and may you live to see your children's children, and may Lord Jesus be your all in all, and may the Lord Jesus Christ satisfy beyond all measure, and may the Word light your path, and may His peace guard your heart, and may your days be filled with gladness, joy and peace through any sadness, filled with love that will not depart. And may your strength be renewed like the eagle. And as you run the race, may joy flood every heart. May your memories all be sweet in each heartache. And may the peace of Christ rule in your heart. May His word be to you health and life, joy and treasure. Oh, may your home be a light, and may the Lord guard your ways, and may the Lord be your shepherd. May His goodness and mercy follow
unchanging hand. Hold to his hand, and may the Lord answer you in the day of your trouble. May the name of the Lord be your strong, mighty tower, and may He grant to your heart deepest dreams and desires. May He answer each time you call. Oh, may He answer each time you call. Mga kaibigan at mga kapatid, kung meron po kayong mga katanungan patungkol sa Biblia at sa ating mga napakinggan, at kung meron din po kayong mga prayer concerns and requests, maaari nyo pong ipagbigay alam sa akin kahit sa personal message doon sa Messenger. Hanapin nyo lang po ang aking pangalan sa Messenger, Ananias Bangunon. At maaari nyo rin ipadala through text messages sa 0950-3689-617. Ulitin ko po, 0950-3689-617. Sana po ay pagpalain kayo ng Diyos. Mga kaibigan, kababayan at mga kapatid, natapos na naman ang ilang minuto ng ating pakikinig dito sa ating palatuntunang pinamagatang Biyaya at walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Ang programang ito ay iyong mapakinggan tuwing Sabado, 7 a.m. to 8 a.m. at tuwing Linggo, 7 a.m. to 8 a.m. At ito'y maririnig din sa pamamagitan ng www.freedomonlineradio.com. Kaya po hanggang sa muling pagkakataon, ang inyong lingkod, Pastor Ananias Calhisan Bangunon, sa Bethany Baptist Church sa Arizobal Corner, Orbestondo Streets, Barangay Magusilom, Cantilan, Surigao del Sur, ay magsasabi, ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay mamayani sa bawat isa. Purihin ang Diyos at maraming salamat. Thank you, Lord, for your blessing on me. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and
find family. Thank you, Lord, for your blessings on me. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food